Ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Sa Ebanghelyo, itinuturo ni Jesus ang pagtulong na may ganap na pag-ibig sa ating kapwa, lalo na yung mga naliligaw ng landas. Itinuturo ni Jesus kung paano sila maaaring akayin sa pagbabago at pagbabalik loob. Sa Eukaristiyang ito, manalangin tayong palambutin nawa ng Panginoon ang matitigas nating mga puso at punuin tayo ng pag-ibig at pagpapatawad. Hingin natin ang tulong ng banal na Espiritu upang udyukang magbago ang lahat ng mga nabubuhay sa pagkakasala. Kasama ang lahat ng ating mga intentions, mga pasasalamat, petition, masses, at mga pamisa sa mga kaluluwa, ialay natin ang banal na misa na punong-puno ng kababaang loob. Kaya aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa Sa kaitaasan, at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka sinasalamatan namin, ka namin, ipinagbubuni ka namin, dahil pinasasalamat ka sa namin, dakila mong sa dakila kapurihan. mong angking kapurihan. Panginoon Panginoon Diyos, Diyos, Hari ng Hari langit, ng langit, Diyos Diyos sa sa mga mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o si Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay, at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasalanan. Ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binalaan mo ang masama, gayon hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang panagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Panginooy inyong dinggi, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan ating papurihan. Ang batong kublihan, natit kalakasan, tayo ay lumapit sa Kanya'y harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ate lumalang. Siyang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Nang nasa Meriba, sa ilang namasa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man. Liban sa saguting, tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos, gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad namang ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa
ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po muli sa inyo lahat, mga kapatid. Isa na naman sa mga napakagandang tema ang ating pagnalinlayan sa ating pagdiriwang ngayon sa ika-23 linggo sa karinong panahon. Ang temang sama-sama sa daang maka-Diyos at makatao. Tandaan natin, sama-sama sa daang maka-Diyos at makatao. At ito'y ipinahahayag sa atin ngayon sa pamagitan ng mga salita ng Diyos mula sa unang pagbasa sa Salmong Tugunan sa ikalawang pagbasa at lalong higit sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang unang pagbasa, mga kapatid, ay nagpapahiwatig sa atin ng kapanagutan ng bawat isa sa atin. Hindi lamang sa ating sambayanan, hindi lamang sa ating pamilya, hindi lamang sa ating bawat establishment or organization or institution, hindi lamang sa ating bayan, sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Ang bawat isa ay may kapanagutan sa isa't isa. At yan, mga kapatid, ay ating narinig na sa lumang tipan. Alam natin ang kwento ni Cain at Abel. Nang tinanong ng Panginoon Diyos, Cain, nasaan ba ang iyong kapatid? Ang sagot ni Cain, ako ba ay tagapag-alaga ng aking kapatid? Am I my brother's keeper? Mga kapatid, wala siyang pakialam sa kanyang kapwa. Wala siyang pakialam sa kanyang kapatid mismo. Dahil pinaslang actually ni Cain si Abel. Dahil sa masamang loob. Sa masamang ginawa. Sa masamang pag-iisip at masamang salita. At kaya, mga kapatid, ang kapanagutan ay mula pa noon sa lumang tipan hanggang sa ating kapanahunan ay isa sa mga importanteng bahagi na obligasyon ng bawat isa sa atin, hindi lamang sa bawat Kristiyano, kundi bawat tao sa mundong ito. Ang kapanagutan sa isa't isa bilang tungkulin ng bawat nilalang ng Diyos na nilikha ayon sa kanyang larawan at kawangis. Kaya, mga kapatid, ang kapanagutan ay ating minsan narinig sa mga musika na panliturhiya na katulad nito, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man na namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Malinaw, mga kapatid, na no man is an island, ang bawat isa ay kasapi, karugtong sa bawat sambayan ng Kristiyano mula sa pamilya mismo at sa buong mundo bilang isang pamilya ng Diyos. Kaya ang kapanagutan ay nasa balikat ng bawat isa sa atin. Hindi natin sasabihin na wala akong pakialam dyan. Tigas ulo kasi iyan. Siya ay tinatawag na black sheep. Bahala na siya sa buhay niya.
No way. Ang bawat isa sa atin ay may kapanagutan nga, may responsibilidad sa bawat isa upang ang ating kapatid na naligaw ng landas, na nagkasala, ay tulungan natin na maibalik sa ating kawan sa kanyang pagbabagong buhay, pagpapatuwid ng kanyang panibagong buhay, ang pagbibigay ng pagkakataon, muling pagkakataon, at isa pang pagkakataon at napakaraming pagkakataon upang pagsisihan ang kanyang mga kasalanan, magbagong buhay at magbalik loob sa Diyos upang ang lahat ay talagang maligaya at mapayapa ang pamumuhay bilang isang sambayanang Kristiyano. Kaya mga kapatid, tayo ay binigyan pa ng magandang salmong tugunan. Napakaganda ang sinabi sa salmong tugunan na nagsasabing, Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Kaya kung ating pakinggan ang ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Diyos, tiyak na tayo ay laging sumunod sa kanyang kautusan. Ang kautusan na sinabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. At ito ay hindi lamang sa taga-Roma, kundi sa buong mundo ngayon. Katulad sa sinabi ni San Pablo, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnakaw, huwag kang mag-iimbot. Lahat ng mga kasamaan ay iwaksi. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig, ang kabuuan ng kautusan. At yan mga kapatid ay lalong pinalalim pa at pinalawak ng ating Panginoon Kristo kung sakali ay may lumabag sa kautusan ng pag-ibig ng Diyos. At ito nga ang paraan, ang sama-samang daang makatao at una sa lahat maka-Diyos. Itong paraan ay ibinigay ng ating Panginoon Kristo mismo para sa kabutihan ng isa't isa, para sa kaayusan ng ating ugnayan, at upang ang bawat isa ay mamuhay na mapayapa, na talagang may dignidad ang bawat tao at may pagkakataon sa pagpapabuti. Kaya mga kapatid, tayo ay parang isang pamilya ng Diyos na kung may magkamali ay tulungan natin ang isa. Unang paraan, unang hakbang na inilahad ng ating Panginoon Kristo, puntahan ang ating kapatid na nagkasala. Kausapin ng maayos na one-on-one, face-to-face. At sa pag-uusap ay dapat na manatiling lihim. Kung makinig ang kapatid mo, praise the Lord, okay? Ngunit, kung hindi talaga makinig, meron pang ibang hakbang. Isang paraan, kumuha ka ng ikatlong tao o third person. At itong ikatlong tao ay dapat iginagalang. Katulad ng pare, madre, religyoso o religyosa, o kaya sa sambayanan o sa barangay, meron tayong pinuno ng barangay, chairman o chairperson, at iba pa na mga iginagalang, mga senior citizen, di ba? Iginagalang ng mga tao ang senior citizen. Kaya may paraan upang ipamalas sa kanya, no? Ipabatid sa kanya na kailangan na magpakumbaba kapag ang kanyang puso ay matigas, parang bato, ay ating tulungan na magiging pusong mamon. At ang kanyang isip na talagang matigas, ay magiging maunawain.
At kaya mga kapatid, kung sakaling hindi pa rin siya magbago at makinig sa 2 o 3 saksi, well, dadalhin natin sa pagtitipon ng simbahan. Ha? Palagay ko mga kapatid, siya laban sa 99 na mga parokyano na punong-puno ng moral support sa kanya. Tiyak na siya ay matutunaw. Ha? Ang kanyang puso ay magiging pusong mamona. Ang kanyang pag-iisip ay maging maunawain na at magiging kasama na sa lahat ng mga mabubuting tao. Ha? Kaya mga kapatid, tayo ay bilang isang pamilya ng Diyos. Kaya tayo ay nasasakop sa mistikong katawan ni Kristo. Ang simbahan, ayon nga sa mga komentarista, ay katulad ng isang napakalaking punong kahoy na nagbibigay ng buhay at pag-ibig sa isa't isa. Ang Panginoong Jesucristo ang siyang puno at tayo bilang mga sanga nakadikit sa punong kahoy na nagbibigay buhay at nagbibigay ng grasya at pag-ibig mula sa Diyos. Katulad sa sinabi ni San Mateo sa kanyang Ebanghelyo, sa Kabanata 12, talata 33, sinabi ng ating Panginoon, mapalagay nating mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang bunga nito, sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Naway tayo bilang mga sanga ng ating Panginoon si Kristo na siyang bukal ng kabutihan, ng kagandahang loob, ng kapatawaran, ng awa, habag at pagmamahal, ay tumulad sa ating Panginoon si Kristo dahil kapanagutan ng bawat isa sa atin na tulungan ang isa't isa upang mananatili ang ating pamumuhay bilang tunay na mga Kristiyano at tunay na mga anak ng Diyos na punong-puno ng kabutihan, ang maayos na pag-iisip, ang mabuting mga damdamin sa isa't isa, ang ating pagmamalasakit sa isa't isa, at upang tayong lahat ay mamuhay na sama-sama sa daang maka-Diyos at maka-tao upang makamtan natin ang kapayapaan, ang katarungan, ang ugmaan, kaligayahan, at higit sa lahat, kaligtasan magpakailanman sa kaharian sa langit. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos. Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ng Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapagpatawad ang ating Panginoon sa kabila ng ating pagiging makasalanan at ng ating mga pagkukulang. Ipanalangin natin sa Amang mahabaging ganito rin nawa ang maging pakikitungo natin sa ating kapatid na nagkakasala at nagkakamali. Kaya manalangin tayo, Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Diyos Ama, pagkalooban nawa ng pusong mahabagin ang mga namumuno sa simbahan, nang sa gayoy masalamin sa kanila ang mapagpatawad
na puso ni Jesus. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Diyos Ama, maging tapat nawa sa kanilang tungkulin at sa pagpapatupad ng batas ang lider ng ating bayan, mga pulis, sundalo, at mga hukom. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Diyos Ama, magkaroon nawa ng lakas ng loob ang mga makasalanan at naliligaw ng landas na magbalik at humingi ng kapatawaran sa Panginoon at mga taong nasaktan nila. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Diyos Ama, turuan mo kaming matulad sa iyo sa pagmamahal at pangunawa upang magkaroon kami ng pusong laging bukas sa mga taong humihingi sa amin ng kapatawaran. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Diyos Ama, kahabagan mo ng lubos ang mga kapatid naming yumao upang makasapit sila sa langit na iyong ipinangako. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Upang ang mga pinuno ng pamahalaan ay matapat nilang gampanan ang mandatong protektahan ang mga likas na yaman at siguraduhing itaguyod ang karunungang pangkalikasan para sa lahat. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Upang tayong lahat ay umiwas sa maluho, maaksaya at mapanirang pamumuhay bilang pagpatunay ng ating pagmamahal sa Diyos at matapat na tagapangalaga ng Kanyang nilikha. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ipanalangin ang mga personal nating kailingan. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Panatagin mo ang aming kalooban at hilumin ang mga sugat ng aming puso. Hinihiling namin ito sa iyo na nabubuhay at naghahari kasama ni Kristo ang anak mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandang loob na dito ang aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming pagawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandang loob, narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak nito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan, ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pagkikinabang sa banal na paghahaing ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga na masakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal, ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubundi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kami mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo." Kaya hindi naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa, at ni Broderick, naming Apostolic Administrator at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa
para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan sa inyo lahat, mga kapatid. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Kami usang nauuhaw sa tubig na nasa bukal, ika'y pinananabikan, Diyos naming minamahal, tubig kang buhay ang alay. Communion Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pakinabanal na sakramento. Mahal kita na higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon, naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Paginapatin mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayo at ating dasalin ang Oratio Imperata laban sa COVID-19 virus. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Tinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Bukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyo na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Magsiupo muna tayo sa ilang paanyaya. Bilang parangal sa mahal na Birheng Maria sa araw ng kanyang kapanganakan sa darating na Martes, 8 ng Setyembre, tayo po ay magkakaroon ng karagdagang misa sa ganap na 7 ng umaga. Magkakaroon din po ng pagbabasbas ng mga imahen ng mahal na Birhen o anumang bagay na may kaugnayan sa kanya tulad ng rosary, aklat dasalan o medalyon. Inaanyayahan din po ang lahat na dumalo sa ginaganap na Holy Hour tuwing Biyernes sa ganap na alas 5 ng hapon na susundan ng banal na misa sa alas 6 ng gabi. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. 2 Corinthians verses 9 to 7. Mga kapatid, lahat tayo ngayon ay dumaranas ng paghihirap at matinding pagsubok tulot dahil sa tangka ng COVID-19. Mahalaga na pangalagaan natin ang kalusugan ng ating katawan upang maitaguyod natin ang buhay. Mahalaga rin na hindi natin mapabayaan ang ating buhay espiritual. Asahan ninyo na hindi nagmamaliw ang ating simbahan sa pagsasagawa ng mga gawaing pagliligtas ayon sa utos ng Panginoon. Subalit, dahil sa mga limitasyon, sa mga pagtitipon at paggalaw natin na dulot ng mga lockdowns, nahirapan ang marami sa atin sa pagbibigay ng mga alay pasasalamat sa simbahan. Alam naman natin na lubang mahalaga ang mga alay handog na ito sa pagtataguyod ng ating parokya. Patuloy nating sinusuportahan ang ating mga empleyado, binabayaran ng tubig, kuryente at iba pang utilities, maintenance ng kumbento,
mga gamit sa sakramento, at marami pang iba. Kaya tinihikayat namin muli kayo upang ipagpatuloy ang inyong pagbibigay ng mga alay pasasalamat upang makatulong sa gawaing pagliligtas ng simbahan. Mayroon tayong mga offering boxes, GCash at bank accounts at friendship table na mapaglalagakan ninyo ng inyong mga alay o magsadya lamang sa ating opisina upang malaman ang iba pang paraan ng pagbibigay ng alay. Kinalulugdan ng Diyos ang nagbibigay na may galak. Inaasahan namin ang inyong pagtugon at kabutihang loob. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Magtayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiko kayong lahat at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, pagpalain mo ng iyong mga kaloob buhat sa langit, ang iyong sambayanan at pamalagiin mong sumusunod sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo at isabuhay sa iyong kapwa ang pagkakaisang dulot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you so much and good evening to everyone. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.